Hey guys, welcome sa second episode ng aming podcast. For this topic, sasagutin namin yung mga nagtanong sa YouTube natin. Titled Ask Me Anything. So, Tamiya Mini 4-wheel drive beginner edition. So, may mga questions tayo galing sa mga subscribers natin. So, mga 6 or 7 to. So, sagutin natin isa-isa. So, kasama ko si JB from Thematic Team Geng and si JM also from Thematic. Isa sa pinakamahusay maglaro dito yan sa ating. Ayan. Okay, so the first question guys, galing kay JGotis1127. How to break in stock at upgraded motor engine, hyper, power dash, sprint dash. How to break in batteries. May mga nakita po kasi ako na videos about break in ng motor, engine and batteries. Anong masasabi nyo? Best advice sa mga gustong mag-break in. Ako, Sir Chen, ang nagawa ko pa lang yan sa battery. Sa motors is yung parang, yung battery method pa, way back. Parang, yung dalawang battery, naka-alligator clock, tapos papatakbuhin ko ng 3 minutes. Usual na. Usual na battery braking. Old school method. Minsan pa, 4 na batteries yun, tapos naka-alligator clip, papatakbuhin ko ng 3 minutes, papahinga ko ng 1 minute. Siyempre, maintain ko ng lubricant, ng Loctite paggamit ko nun. Tapos ayun, 3 minutes, siguro mga 3 set nun, 3 minutes, tapos 2 ng pa-reverse. Pero ngayon kasi, di ba, marami na tayo nakikita ngayon na gumagamit ng G-Force, yung bootcamp, sa mga charger ng... Sa charger, yung 2.5 Pro, di ba, may pang break-in na yun, hindi ko pa siya natatry. Pero ako, experience ko nun, yung battery method. I-post ko sa description box guys yung sinasabi niya na 3 minutes forward, 3 minutes reverse pahinga. So, link sa description yon. Pero best kung ang gagamitin yung pang break-ins yung yung charger, SkyRC Pro. Para consistent yung volts ng kasi kung gamit ka ng alligator na may battery, syempre bababa yung battery niyan eh. So wala kang maintain na issue 3 volts. Or gamit kayo ng mga yung bago yung bootcamp. Color bootcamp, pang malakas. May na siya, may mga preset na siya guys. Medyo mahal parang 10,000 ang bentahan nun eh. 10,000 so, pipili na kayo, may menu doon. Power dash, pack, salpak. Pero maintain ko rin naman yan. Tsaka pwede may customize, yun ang maganda. Pwede yung gumawa ng sarili mong program. Batteries, break-in. Gamit kayo ng charger na SkyRC Pro. Alam ko yun ang gamit ng mga karamihan break-in. Paano pala break-in? Pag break-in ka ng chassis parang anong bang battery? Sa NC22 kasi meron dong may mga option doon, refresh, discharge, charge, tsaka break-in. Pero sa NC15 yun nung wala. Ang gagawin mo doon, i-refresh mo lang. Refresh lang talaga. Pero ang ME-chain nun, depende sa'yo kung ilan yung gusto mo. Pero paano bang nun? Pinagkaiba nung break-in sa refresh? Pag magre-refresh ka kasi, depende. Pag magbe-break-in ka, papalabasin mo lang yung nung battery mismo eh. Paano kung yung karga niya talaga? Ganun. Yun lang. Pero common na ginagamit nila, refresh yan talaga. Pinakamabilis na gawin. No? Kahit sa mga ganitong SkyRC, may refresh to. Yun, Sir Jen, ikaw, pag nagre-refresh ka ng battery, yung one night, anong settings mo doon? Usually, yung stand default ko, 500 milliamperes. Para hindi sa sobrang tagal. Ako kasi gitna. Nung 500 din yung refresh ko nun. Okay naman siya, matagal din. Oo. Pero ako parang nag-explore ako. Kasi ginaya, di ba yung sa'yo, 700 ka? 700 yung refresh ko nun, tapos charge rate ko 700 din. Parang yun din eh. Parang, ewan ko, baka placebo lang yun. Lumakas. Parang mas malakas yung gano'n ako. Ewan ko lang, para sa akin. Mas mataas na milliamperes na pipiliin yung pag-refresh. Mas mabilis yun. Pero mabilis din malobat yun. Pero kung buga nun, buga talaga. Yun ang cons, mabilis ka malalobat. Okay, next, galing kay Iowa 03. Ako sir, sa mga tires, ang dami kasing klase ng tires, hirap intindihin. Anong say mo doon? Sakto na, di ba? Di ba pag sa... ako kasi, ang ginagamit ko lang talaga lagi,
tires, medium, super hard. Super hard, tsaka low freak. May tatlo tayong klase ng gulong. Tatlo. Hard. Hard. Pakita yung naigagat niyan eh. Ano to pa? Ito pala. Apat. Ito pala hard. Ito hard. Basta yung ganun. Hard. Tapos, Makapit pero matalbog. Next. Ito, super hard. Madalas na ginagamit talaga. Kaya nasa gitna siya ng Oo. Less yung grip pero walang talbog masyado. Okay, Ito ba? Nasa gitna siya. Super hard. Hard, super hard, tas low freak. Tapos next on yung low freak. Ito, yung kulay maroon. Okay, maroon. Madulas to. Kaya usually ginagamit to para bumilis ka sa corners. Cornering speed. Grip nito, hindi. Sobrang dulas. Talbog. Okay. Okay din. Good. Tapos may isa pa eh. Slick. Yung mga nasa stock na, nasa kit. Oo. Pero wala masyadong magamit. Tapos meron pa akong naabutan nun dati, Sir Chen. Nag-pintas pa ako. Yung mga naka-offset. Hindi, siya, medium siya na offset talaga. Parang mabibili mo siya naka-offset talaga. Parang ang kumakapit dito lang. Trim size naman. Hindi, offset siya. Isasend ko kay Sir Chen yung product number, yung number? Item number, yun. Send ko kay Sir Chen para makita nyo. Kasi alam ko matagal na yun eh. Kung discontinued din o meron pa yun. Alam ko basta meron pa. So, madalas naman yun nga. Super hard, tsaka low freak ang madalas namin. Small at medium. Wala masyado gumagamit ng large. Large, kasi matagal. Super talbog ng large. Mabilis ka, pero matalbo pa doon. Backstock pwede pa. Pwede pa. Pero sa VMAX hindi. Ito medyo mahaba to. Galing kay J Gotis again, 1127. Best starting chassis for beginners in VMAX and supporting mods. Plates, dampers, rollers, etc. and why. Sige, apat yung tanong niya. Isa-isay natin. Best chassis for beginners sa VMAX. Go, Sir Chen. CFM talaga. Pinakamadaya. Pinakamadaling ito, no? Kaya ideal for beginners yun. Plates, dampers, check yung video ko. Meron akong ginawang walkthrough ng paano gumawa ng CFM. Pero Ikaw, for beginners, anong Pag chassis? beginners, mas okay mag-experiment ka muna ng kahit anong chassis. Yun. Para mas daanan mo lahat. Pero kung suko ka na talaga, CFM na. Yun ang sagot. Ako, sa akin, Sir Chen, best na pang beginners, para sa akin, FMA. Kasi yung FMA, marami siyang mga mounting points pang front, sa may side stay niya rin, yung FMA, maraming pwede. Madali lang siyang maglagay ng plates. Tapos sa rear section din, ganun din. Sipag kasi. Sa CFM kasi, may konti lang eh. Tsaka gagawin mo siya ng mga paraan para maging steady. Tapos, ayun, FMA. Tapos proceed ka ng CFM. Pag nagamay mo na yung FMA, ganun. Tungkol sa mga medyo mahirap setupan. Tapos S2. S2 kasi Busy. Busy din yan, mahirap din eh. Pero Worth it pag tutunan mo JM, FMA na to. FMA, CFM. FMA lagi to eh. Pero to CFM na to all the way, malapit mong CFM. FMA ko rin. Okay, next. Number 2, natanong niya, most underrated or underdog chassis for VMAX? Anong sa'yo? Anong tingin? Underdog? S2. Ako S2. Ikaw? Busy. Ikaw? Busy. Busy. Bakit busy? Wala masyadong gumagamit ng busy. Pero ang daming kung tutulin. Pag nagpataw ng Kobe. Si Kobe. Special shoutout kay Kobe ng Team Gengens. Kaya sa isang nagbi-busy na napapanalo niya. Parang sa PH Cup, parang siya lang ata nakita ko busy nun. Tsaka si Kuya Ian. Tapos dito sa Attic, siya rin nang nagbi-busy, tsaka si Sir Jan. Nadaya kasi hindi. Joke lang. Basta parang siya lang yung parang may patience, tsaka may tiyaga na patience. Daming alam ng bata, daming experiment na sa auto noon, pero pumapasok. Kakaiba sa may video ako noon, kalaban niya check niyo yun. Kakaiba yung setup niya doon, pero ayun, okay. Madali lang nga lang daw masira ang prop shop ng BZ. Yun ang magiging problema doon. Okay, next, number 3. Is there a general build or recipe for building a VMAX Tamiya? Wala naman. Sa brake lang.
General build, recipe. Kasi pag CFM, halos isa setup eh. Parang iilan, parang ano lang, yung rollers lang naiiba, yung plates ganun pa rin. Wala nang general build or recipe. Kung ano yung... Hindi, maganda niyan, tingin-tingin ka sa mga, or magtanong-tanong ka. Check yung mga videos sa mga build, ng mga subok na. Sa pag tinanong mo yung iba kung ano yung madalas nilang inahan, brakes, tsaka battery. Kasi doon daw talaga nagmamatter yung takbo mo eh. Brakes, dampers, battery. Kailangan mo talaga i-check lahat eh. Before. Bakit palaging 4 na roller, 2 roller each side, and nasa likod ng part ng Tamiya? Bakit daw 4 ang roller sa likod? 4 ang roller sa likod. Parang, paano ba ang explain niya? Kasi, hindi ko alam. Ako kasi, ang dati, ang ano ko nun, parang ito, kasi diba, pag mas mababa, yun yung sa likod, paano ba? Tama. Pag sa likod, ang kumakapit, itong pinakamababa, di ba? Taas ako rin lang. Yung tama, yung taas. Parang pag nagtitilt siya, Hindi ka agad... agad siya. Ito, hindi ka agad titila. Kasi pag wala, isip mo, pag wala ito, ito lang meron pa. Parang mabilis. Tapan ka niya kaagad eh. Walang susupport sa'yo pag sa mga liguan. Pag ganito. Diba? Pag ganyan, pag wala akong supporting roller sa taas. Tilabot ka. Pag di ba, minsan may tinatawag ng air cornering, di ba? Pag tumasok na gano'n, diligo agad na gano'n. Hindi siya parang ito yung parang kumbaga, yun, support pa Ayun. 4 na roller sa likod, no? Yun. Ayun ang sagot ko. Wala ka nakita ng 2 lang roller sa likod. Wala man. Baka mulod din. Backstock na yun. Backstock pa ba? So yun ang talaga. Yun lang meron sa kanya eh. Kasama. Kahit sa pro stock ka, di ba? 2 din. Depende. May Pero naka-apat. yung shot. Apat usually. 4. Dalawa lang yung likod ng Next. Galing kay Aja Yosina 9566. Advantage and disadvantage of each chassis. So, maraming mga chassis ang Tamiya na iba discontinued na. Pero sabihin lang namin yung mga madalas gamitin ay mga concrete. So, start natin sa FMA. Ay, ikaw. Pros and cons. Advantage, ikaw. Ito pala. Babad ko sa... Matagal na FMA ito. Yung sa loob ng lagay ng prop shop ng FMA. Yun, hinuhukay pala. Hinuhukay yun. Tapos yung sa crown, ganun din. Yung sa harapan. Pag nahukay yun, di na masyadong kakapit yung crown, maingay na. Cons and cons. Naman, yung sa disadvantage naman nun, pag may one down na truck, hirap yung FMA kasi. Pag magaan yung likod, pero pag binigatan mo naman, okay naman na. Pros ng FMA. Matulin. Matulin sa likod. Matulin talaga. Sa straight, matulin. CFM naman. CFM, mabilis mabasag. Oo. Ang harap ng chassis ng CFM, yung harap, mabilis mapingas yun. Pati yung wing. Ang pros, Ang pros niya, maganda sa talon. Ano pa ba? nagpe-flex. Nagpe-flex Yun yung kagandahan sa carbon front motor. Nagpe-flex siya. Pag lumapag yan, nag-a-adapt yan sa truck. Kaya sabi nila, madaya kasi. Saka manipis yung pagkakagawa sa CFM. Sobrang gaan. Next, MA. MA Master. Sa MA, ang pros na ito, matulin talaga. Matulin, matork. Tsaka yung mounting niya, madali lang. Madali siya. Madali lang. Madali siya setapan. Basag ang kalaban. Madali siya setapan, ganun. Tapos, Cons na lang. Mabigat. No. Hindi yan nag-flex sa truck. Kaya wala ring flex. Kaya ikaw, pag mag-setup ka ng MA, light setup lang. Light. Parang ganito lang. Iba naman, heavy. Iba heavy, pero parang dito man ulin din eh. Kahit naka super hard MA, matalbog talaga. Ayun, kasi yun pala, ang disadvantage yung talaga matalbog. Medium. Kaya iba, nakita ko sa mga Hapon. Naka-low brick sila lahat. Tapos ako, iba. Yung ako, nakita ko na isang solusyon, small dia para hindi siya ganoon katalbog. Kaso naman, pag small dia ka, Siyempre, lagi dito kasi sa atin, sa attic,
may cut jump na yung change lane na putol at jump pa. Lagi siyang sumasabit. Kahit anong small naman nato sumasabit doon. Cold ka na. Tapos ang disadvantage niya na siguro hindi ko naman na ano yung gear selection niya 4-1 lang. Tapos 3-5-3-7. Tatlo lang yung pagpipili naman doon. Tsaka yun, dito sa MA wala ka nang problemahin trap shot eh. Wala na, di ka na opinion lang, burger. So yun lang. Next natin, S2. Pros and cons. S2 pros and cons. Ano yan? Sa cons, isa na napansin ko sa cons, yung S2, hirap sa bank. Nagbaba na siya lagi kasi mababa siya. Mababa yung harapan ng S2. Pero ang sa bilis tsaka sa talon, maganda. Yan ang isa sa mga sumasabay sa CFM eh. Tapos yung motor, yung cover ng gear niya sa likod, sirain. Prop shop, sirain din. Yung crown, halos lahat ng gear sa loob ng S2 sirain. Pero kung maganda naman yung pag-atakbo, maganda siya. Maganda. Pero talaga, yung talaga pinantatapat mo sa CFM. Masarap makuha mo lang yung setup sa S2 na yung hindi sumasayad sa bank. Yun. Mas okay pa sa Macro S2. Next, VZ. Wala kasi yung kasama natin na nag-BZ, pero BZ kasi isa din kalaban ng Talbog eh. Kasi meron akong natutunan din sa kanya na yung BZ daw, may tinatawag na, parang, may tawag dun eh. Nakalimutan ko siya pero parang yung tinahagis siya, ay yung parang, di ba nga rin, ito may damper ka sa harapan. Yun, siso. Parang may siso effect daw yung BZ na, tumalon. Parang, di ba, usually ang Tamiya, pagdaran lang. Ang nangyari sa BZ, pag tumalon siya, tumama yung harapan, tumataas yung damper, parang gumaganon siya. So, ang ending nun, parang nagko-course out siya pag mga critical yung likod, gano'n. Yun yung naalala ko sa pinete niya sa akin. Tapos, BZ yun nga, mabilis din. Kaso, yung internals nung sirain din siya, basta mabilis mabasag. Nabanggit din ni Kobe na ang BZ daw, mabilis sa speed. Kumbaga sa mga maraming straight panels, hahataw daw talaga yan. Sa mga talo na lang medyo magkakatalo. Halos lahat ng real motor ba? S2. Ano ba mga VS. VS speed. Kung nakita, pang VMAX speed ng VS. Sobrang gaan ng VS. Pero yun nga, sobrang gaan. Parang hindi siya applicable sa VMAX na maraming talunan. So, yun. So, mukhang yun na naman mga usually na chassis na ginagamit. Okay, next, galing kay Prince Joshua Torres. Tips for newbie that struggles in adjusting their kit in backstock. Hirap po kasi lalo sa second round, laging umembang not under. Sa backstock kasi usually naglalaro lang yan sa battery at motor. Yun lang naman kasi pwede mong baguhin doon. Sa experience ko sa backstock, so sumasali ako, first round, tagka-titimplahan pa kami. Yung tayong umembang, ititimpla pa rin, ilang voltahe dapat. Pagpasok ng second, third, kung gagaling na ng mga kalaban, stable na yung mga takbuhan ng mga yan. So, siguro tip ko lang kung makuha mo na yung timpla mo ng first round, maintain mo na lang yun eh. Huwag ka nang mag-experiment pa eh. Yun, tapos check mo lang lagi kung madumi yung rollers mo, tsaka kung baka maluwag yung screw. Pag kasi prone sa M-back yan. So, I think yun lang yan. Pag dumating ang second round, kung ano yung setup mo ng first, na stable, yun yung gamitin mo all the way. Light bats usually ang backstock na nakita ko. Sila din nag-ano minsan pang light bats o heavy bats eh. Yung pink na Fujitsu ang madalas ko nakita, tsaka yung puti. Next, galing kay Jobert. Best gear ratio and wheel set for high PM power dash and high PM sprint dash. Pagkakaintindi namin dito, ano daw bang gear na pwede kung ang gamit mo o power tsaka sprint na high RPM. Kumbaga pag binarikin mo, mataas yung RPM. Isa ko din mo, wala akong sagot niyan, 3537. Ang sa akin sa power dash, 3537 sa small. Pero kung sa medium, sprint 4142. Pero di ko pa natatry mag-sprint sa small eh. 4142 pa rin siguro pag ano.
Yun yung sweet spot ng ano ng mga front motor Float over. Ang sa akin lang sa FM ko, 4-1. Pag naka-power dash ako, 4-1. Pag masyadong malakas yung power dash, ipaborto ko lang. Ganun lang magbaba. Pag malakas pa rin, 5-1. Pag malakas pa rin, 5-1 na. Pero parang over naman kasi pag nag-5-1 ka sa power dash. Sprint. Sa sprint pwede pa. Yun lang yun. Sa sprint, Hyper ka na. pag sa sprint kasi 4-2, 5-1 no? Usually. Pag malakas yung sprint. Ang maganda ata sa sprint, pag medium 3.7. Medium. Pero sa small, pag 3.5 mo yung sprint, Kasi parang... puro bilis lang. Pag yung may reset siya ng liko, tas talon, wala ang bagal na. kasi Kaya ang maganda pag 3.5, 3.7, power talaga. Kasi diba yung sabi mo sa akin, parang yung sprint, parang magbabagal ka sa mga reset, di ba? Tapos nakakagagal mo naman ulit, tapos magbabagal ka na lang sa reset. Kaya babawi mo sa gear. Yung sa 5.1, ano ba yung 5.1? Sprint. Hindi. May ano yun Pag 4.2 kasi matorque. Pag 4.1 naman, Yung speed. balance Balance lang. Yung 5.1 nalimutan ko Matorque din ng 5-1. matorque ata. Matorque din ng 5-1. Pag ginalawa mo ng 5.1, small, tas sprint, mas mabilis. Kaso nga lang, pag may mas... Hindi ka dumudulo. Hindi. Pag may mas mabilis na naka 3.5. Iwan ka. Iwan. Kasi hindi ka dumudulo sa Pero may iba talagang sprint na matulim talaga. mga gifted, no? Guys, yung mga front motor masters natin. Sana may makuha kayong tip dyan. Next, galing kay Take It Z. Pwede ba, sir, pwede ba yung carbon pinions, gold terminals, reinforced wheel shaft at carbon wheels sa Pro Stock? Salamat, sir. Pwede naman. Sa Pro Stock naman, basta plastic lahat ng rollers mo. Tapos... Di ba may ano din? May goma? may goma. Yung O-ring. Oo. Tapos... Pwede naman ata lahat yan. Kahit gold terminals, pwede. Pero yung ano... Ang pagkakaiba lang kasi ng backstock sa backstock, kung ano rin nasa box. Pag Yun Pro lang. Stock naman, pwede mong palitan ng TPR, pwede mong palitan yung, Wheel set. yung millimeter ng roller sa likod, yung wheel set. Tapos Lahat. yung lahat pwede. Huwag mo na plates. lalagyan ng plates sa damper. Pero, the best is, ano pa rin, magtanong sa racing center kung ano yung mga house rules na. Yes. Number 1 na natin yan. Mga DQ na masama kasi mga video na Oo, baka masama ka sa DQ. Mahirap na. Pero kasi, di ba dami ko. Ilang beses na rin ako na DQ, syempre. Hindi na pwede yung lagi akong madi-DQ. Dapat matutunan natin. Alala ko na naman yung DQ. Yung anti-sabit, sumabit. Ayun, thank you guys. So, yun lang ang mga katanungan ng mga subscribers natin. Hopefully may natutunan kayo sa amin. So, try nyo mag-visit dito sa Attic. Located siya sa Marikina. So, alam ko ito lang ang bukod tanging racing center sa Marikina. Sa ngayon, na sobrang cool ng environment. Ang tracks, hindi siya basta-basta. Macha-challenge ka talaga dito. Which is good kasi parang training ground mo to Kasi pag nag-layout si Sir Hill, parang lahat lahat siya may bank, may tabletop, mayroong tawag dyan? May mga two receiver lang, may ang tawag natin, hindi ako familiar sa mga Basta lagi yung combo niya, may bank, tapos mayroong lahat. Tapos yung mga change lane dito, mga kakaiba. Kakaiba yung lulusuran mo. Kaya usually mga BMAX players ang dito. Backstock, medyo mahirapan ang backstock ito. Puro BMAX. So mga BMAX players, punta kayo dito. Open siya Monday to Sunday, except Wednesday, pahinga sila 11 a.m. hanggang 9 p.m. Fun race everyday. Punta kayo mga late, mga 6 kasi uwi na ng mga empleyado yun. Naglalaro dito. 6 onwards, may mga fun race kami dito. Okay, so again, this is I'm Chen, this is JB, and this is JM Cute. So thank you, till next time. See ya.